Mga kayon, Lagos Nilad. Mamaya balikan natin yung Christmas tree. Lagos Nilad, kita nyo naman yung ating mga CCTV dito. Napaka high tech. Ganito yung mga nakikita ko sa ibang bansa gaya ng Singapore. Sa isang poste maraming CCTV ka makikita. So tingnan natin, update natin, dahil marami nagre-request na itong underpass dito sa may katabi ng City Hall, sa may Padre Burgos. Tingnan natin kung nami-maintain ba nila yung ganda, yung linis, at saka yung pagkakaayos, no? So check natin. Baka kasi check lang natin, tingnan natin kung anong mga improvements, kung meron pa nadagdag o kung meron pang nabawas. Itong underpass na to, mga kayon, protected to ng mga CCTV. Saka meron din nagbabantay na security, no? Yung mga halaman so far, ito pa rin. Yung railings o itong hawakan, hindi naman nila inalis. Actually mas lumapad pa, no, kumpara noon, kasi noon parang dito lang, so dikit lang dito, pero ngayon medyo mas malapad, no. So parang may nakal mga lapad, kasi halos nung before kasi, mga kayo, halos dikit dito sa pader, nasa gilid, no, kasi parang ang nagiging sistema rito pag dumadaan ka rito, so parang dito sa right side yung pataas, tas dito yung pababa sa left side, no. So parang ganun yung nagiging sistema. Tapos syempre merong security dito nagbabantay, 3 ship yan, no. Tapos bawat corner na ganito merong baybayin, kung di ako nagkakamali, para dun sa punong kung saan patungo, kung saan nakalagay. Ito yung pinaka ilalim, pinaka loob. Parang ito, parang bago to. Parang bago to, parang bago. So far kabilaan yung may nagbabantay. So may nagbabantay dito, may security din doon. Dito tayo sa gitna. Ito yung usually pinaka busy na parte ng underpass, itong pinaka gitna, kasi pag-akit natin dito may mga sakayan dyan ng jeep, bus at saka mga tricycle. So ito yung pinaka busy na part, busiest part ng underpass, itong pinaka gitna. Protected again ng CCTV, dalawa yan, pati doon sa kabila meron din. Gaya na sinabi ko, may mga sakayan kasi ng bus dito, e-trike, saka mga jeep, yung mga papunta ng Pedro Hill, papunta ng Top Avenue, Baclaran, papunta yan doon. Tapos ito naman yung mga papuntang Binondo side, mga padiretso. Tapos yung Lagos Nilad na underpass. Bagamat nasa GCQ pa rin ang bunga NCR, halos parang nakikita mo parang halos normal na din, no? Kasi may mga jeep na bumabiyahe, although merong mga divider yan na plastic cover in between pasahero, in between passengers.
So far wala namang pinagbago ang Lagos Nilad o yung underpass Lagos Nilad dito sa may Padre Burgos, sa may gilid mismo ng City Hall. Itong City Hall, pintura bago, parang puti, parang white saka gold, no? Kasi dati white, dati cream color saka kulay pula yung sa tower clock, pero ngayon parang puti tapos gold. Para yun yung nagiging trademark color ng underpass, ng City Hall, ng Manila City Hall. Tapos doon sa side, yung Intramuros side, Intramuros side na yan, medyo konti lang ang, kumbaga ito yung pinaka busiest na part ng ng buong underpass ng ng Lagos Nilad. So yung Lagos Nilad na pangsasakyan, ito, yun sa baba. Yung Lagos Nilad na pantao, ito naman. Wala masyadong nabago at wala naman nabawas, maliban doon sa halaman na yung iba ay nawala yung mga tanim, yung iba naman mas lumago. So halo-halo pero ang kagandahan nandoon pa rin sila. So nami-maintain naman yung kagandahan ng underpass. Baba tayo dito sa may pinakagitna. Ito yung busiest na part, although lahat naman yan syempre busy, pero ito lang talaga yung mas common na dinadaanan gawa ng may mga sakayan dito. Yung iba kasi tatawid lang sa kabila, pero dito kasi nandito yung mga sakayan. Although may mga sakayan din ng jeep doon, yung mga papuntang Luneta, papuntang Rojas Boulevard na side naman. So ito naman kasi usually mga papuntang Top Avenue, no? Yung direction ng Top. So samahan nyo ako, punta tayo sa may Intramuros side. Tingnan natin, chinecheck lang natin mga kayon yung Lagos Nilad na pangtao, kung meron bang changes na from inauguration, from the period of time na inaugurate siya. So far dun sa side na yun, wala naman masyadong pinagbago at nami-maintain naman gawa na meron mga security, no? Kasi kung yung matatandaan mga kayon, nung time na hindi pa si Yorme Isko Moreno ang ating mayor, talagang ang dami rito mga namamalimos sa mga sa side na to. Tapos may iba may natutulog pa. Kasi itong daanan na to mga kayon, daanan ito ng mga tao na gustong pumunta ng City Hall, gustong pumasok sa mga eskwelahan. Kaya napaka busy nung daanan na yan. Punta tayo sa kabila. Meron tayong mga security dito na nangangalaga at nagme-maintain para sa ikakaganda at hindi mababoy na underpass dito sa Lagos Nilad. Dito na tayo sa side ng Intramuros. Ito maganda, oh. Ito bago, I mean bago sa mata ko. Baka dati na yan nandiyan dyan, pero hindi yan ganyan dati. So medyo maganda na yung panahon, pero hindi natin meron pa rin mga kababayan natin na lubog pa rin sa baha hanggang ngayon dahil sa bagyong Ulysses. So ito na yung sa kabilang side ng Lagos Nilad. Lagay tayo rito, tabit tayo dito. Maganda maliwalas pagka puro green yung nakikita mo, no? Tingnan mo sa view na to, sobrang ganda, namumutawi yung green na part ng screen na to dahil sa halaman. Silipin lang natin yung Lagos Nilad dito. Ay, may nakatira dun, Tol!
Diyan ka nakatira? Diyan ka nakatira? Hindi. Akala ko nakatira doon, pero may mga sinampay na damit eh. Mga kayo, sinasabi kasi ni Major Ibay sa mga Manila vloggers. Actually, nagkaroon ng meeting, no? Nagkaroon ng meeting ng mga vloggers saka si ng Smart Police, no? So ina-emphasize lang ni Major Ibay na kaming mga Manila vloggers nga ang parang CCTV ng ating lungsod na Maynila, no? So parang tinawag nila kaming mga Manila vloggers na Smart Eye. Yun ang according kay ating Major Ibay. So nire-report namin kung ano yung nakikita namin na pwedeng i-improve, o yung mga dapat i-maintain, o yung mga dapat na pagandahin, o as simple as para mai-report namin sa office ni Yorme yung mga kaganapan na hindi nila naaabot ng tingin. So yun ang trabaho ng mga Smart Eye o yung mga Manila vloggers. So direct reporting to Major Ibay. Balik tayo sa kabila mga kayon. So far wala namang pinagbago, gawa na nga merong mga nagbabantay dito, kaya hindi nasasalaula o hindi nagbabalikan yung mga street dweller na nandito noon. So far malinis, walang pinagbago at na may maintain, I'm very sure. So okay naman. Maraming dumadaan at maraming nagpapapicture kasi nga napakaganda na ng underpass natin. Itong titinda ng libro hindi pa nagbubukas hanggang ngayon. Ayun. So ilalim ng Loton Underpass, kasama natin si Fer, nandun sa unahan nasa unahan na natin kanina. So sa nakikita ko yung buong haba ng underpass eh, napakalinis. Walang street dwellers na naliligaw kumpara noon, no? Dati nung pinuntahan natin ito, maraming street dwellers. Tanong natin si Kuya. Pero so far okay naman itong Loton na underpass natin. Pagagandahin nito ng ating abuting Yorme Isko Moreno. Kaso medyo maraming butas, mas lalong dumami yung mga tumutulo. Ingat lang tayo dahil madulas ang aking sapatos. Dati nung buhay na buhay yung park and ride, maraming tumatawid dito, no? Kasi nga ang daming ilan yung tatawiran nito. Ang tatawiran nito ng underpass na ito, Quiapo, papuntang Santa Cruz, papuntang Binondo, saka yung mga pabalik ng Intramuros, no? So parang apat na lane o apat na main kalye yung tinatawiran ng underpass na to, kaya napaka-importante ng underpass na to at maraming tumatawid dito noon. Mga dahon, tapos may mga putik-putik dito kasi mga kayon, maraming dumadaan. Tapos kamustahin natin yung mga bumabiyahe. Kaya kamusta rito? Malakas ba biyahe? Tumal po. Kumpara noon, no? Kasi mga kayon, maraming dumadaan dito eh. Kasi nga maraming kalye yung dinadaanan. Pag umaakyat ka rito, andito na sila mga pedicab driver sila kuya. So sila usually yung naghahatid papuntang Intramuros na. Kasi maraming office sa Intramuros eh. So sila yung nagiging parang service. Sir, kamusta ang biyahe? Matumal po, sir. Matumal talaga. Ever simula ng pandemic? Opo. Kasi walang pasok. Oo. Ngayon, nagkaroon ng pasok. Bihirang-bihira naman yung mga pumapasok, no? Kaya paano, may pangkain, ganyan. Panggastos. Sa isang biyahe mo, kunyari sa Intramuros, magkano sinisingil mo? Depende po sa layo, sir.
Depende sa layo. Pero usually, magkano yung pinakamura? Mura po, 30 o 40 po. Pang-saing na rin sana. Opo. Ito na bang kinabubuhay nyo? Opo. Ang problema, tumumal. Kasi talagang tumumal mga kayo. Kasi makikita mo rito eh. Dati busy itong underpass na to, di ba kuya? Marami tumatawid. Ngayon wala talaga, no? Dito mo kuha na sana kukunin yung pang ulam, pang bigas, no? Wala, pang lahat pabay ng bahay. Ayun. Problema, matumal talaga. Halos wala ka na nga makasalubong sa baba eh. Wala na yung market. Oo, wala na rin yung market gaano, kaya hindi na ganun kalakas. Sayang, no? Kasi ito, buhay na buhay talaga ito noon. Kaso talagang kayo, affected din kayo kuya, di ba? Dahil walang sumasakay sa inyo. Nakamagkano ka na ngayon? Wala po. As in? Ano ka bumiyahe? Alas 6 po. Ayun ang nagiging problema sa mga ano nila. Kasi nag-ahatid sila ng mga empleyado natin sa Intramuros, yung mga namamasukan. Problema, walang masyadong na pumapasok. Sige, salamat kuya. Ingat sa biyahe. Sana ano na kayo. Ang dalang ngayon, sobrang hirap ngayon, no? Sobrang hirap, grabe. Ito yung mga kababayan natin dito na nag-aabang ng mga pasahero para kahit papaano may mapagkunan sila ng bigas saka ng mga pangkain araw-araw. Kaso ang problema, wala nga, gaya na sinasabi ni kuya, matumal. Kaya sobrang hirap. Ay, welcome din Daniel. Ito na, tuloy na natin. Ito yung papalik na, no? Gaya na sinasabi ko, yung Loton Underpass. So marami siyang pinagtatawiran, no? Ito yung sa kabila yung una, yung isa may Quiapo, tapos Santa Cruz, tapos Binondo yung papuntang Jones Bridge. Tapos dalawa rito yung papuntang papalik ng Top Avenue, no? So yun yung mga tinatawiran niya. So sinasabi ni kuya matumal kasi sila yung mga naghahatid ng mga empleyado natin dito sa may Intramuros. Wala kasi dumadaan na halos mga kayon. Dati kung yung makikita marami dumadaan dito, ngayon wala, kaya matumal din yung mga kita nila. Yun ang naging problema, pangunahing problema. Although bagamat wala tayong nakitang street dweller sa ilalim ng underpass Loton, wala, malinis, no? Although may mga kalat, may mga tulo, given na kasi sa sobrang tagal ng Loton Underpass, saka hindi na may maintenance, so given na yung mga ganun tulo. Pero yung drastic change na nakikita ko is wala na yung mga street dweller sa ilalim, no? Kasi the last time na pumunta tayo ng Loton Underpass, sobrang dami ng mga street dweller doon, isa may mga bata pa. Kung talaga nanonood ka sa channel ko, makikita mo yung difference, makikita mo yung update ko noon, saka yung ngayon, mapapanood mo na sobrang kahit pa paano may pinagbago. Although marumi pa rin kasi hindi pa nasisimulan yung pagbabago ng Loton Underpass kasi parang ang inuuna ata ngayon is sa Moriones. Pero siguro sooner or later mababago din itong Loton Underpass natin, so mapapaganda rin. Kasi sayang, no? Gaya nga na sinabi ni kuya, yung nakakausap natin sa yung nagsa-sidecar, dati kasi marami silang kliyente, papahatid nila doon sa may Intramuros, sa mga offices, yung mga pumapasok na empleyado. Sa ngayon wala silang makakuha talaga. So simula daw kaninang umaga hanggang ngayon wala pa silang nakukuha pasahero kasi nga wala. Actually pag dumaan ka sa ilalim halos wala kang makakasabay, ikaw lang, solo mo lang. So ganun na nangyayari. Yun ang kalimitan na problema nila. Kasi dapat doon sila kukuha ng mga panggatas, yung mga pambiling bigas, since na walang makakuha pasahero, so wala, nahihirapan sila. So sana merong solusyon doon sa ganong problema, kasi marami sila rito, marami yan. Yung iba dyan sigurado ako naghanap na ng ibang pagkakakitaan dahil gawa ng sobrang nahihirapan natin. Punta tayo dito sa kabila, sa kabilang underpass. Dalawa kasi ito so dalawa yung tagusan niya, dito yung sa kabila yung isa. So puntahan natin yon. Doon na ata si Fern, hindi ako nagkakamali. Isa lang to mga kayo, no? Teka lang, hinihingal ako. Isa lang to doon sa mga problema na kinakaharap ng mga kapwa Pilipino natin, no? So sobrang hindi ko alam kung anong sistema, kung malulungkot ba o kung ano bang gagawin natin. Minsan mixed emotion minsan sa sobrang tagal mo na rin dito sa Pilipinas, sa sobrang dami, nasasanay ka na nakikita na gano'n yung problema, tapos nakikita mo walang solusyon.
So parang nagiging norm na sa'yo, nagiging normal na. So hanggang sa darating sa panahon na iisnabin mo na lang, dadaan na lang sa harapan mo kasi nagiging normal na sa paningin mo. So kung nandito ka sa Pilipinas, more or less magiging ganun na, not unless magtitake ka ng action para sumolve dun sa existing na problema. Pero syempre trabaho na rin ng ating gobyerno yung mga ganyan. Akit tayo sa kapila. Unlike na sa kapila, dito mas madilim kumpara doon sa kabila. Sa kabila medyo maliwaliwanag Unlike dito, madilim. Ito yung kabilang side ng underpass. Ang tagos na ito sa Liwas ng Bonifacio mismo. Ayun. Merong police station dyan. So ito yung pinakaliwas ng Bonifacio. Doon tayo nang galing kanina sa kabila. So malaki yung tinawiran yan. Paglabas mo underpass. So bihira rin nadadaanan to ngayon dahil gawa ng walang pasok yung mga estudyante. Ito, Liwasan Bonifacio. So mas malaki to. Hindi pa natin alam kung ano yung magiging proyekto ng ating Bunting Gaon May Isko Moreno sa Liwasan Bonifacio, pero siguro meron siyang naiisip dyan. Anyway, tingnan natin kung makakadaan tayo sa kabilang underpass. Balikan natin. Magbabalik ang Jomalong Work Travel. Hello mga kayon, kung nagustuhan nyo ang ating video or pwede nyo rin i-search ang Jomalong Work Travel sa inyong YouTube app, click nyo na kahit anong video dyan at huwag nyo kalimutan i-like, subscribe at click nyo na rin yung bell notification para lagi kayong updated sa mga videos na ating i-upload. Thank you!